tingnan natin kung naniwala sa Biblia. At wala daw itong, sa Bisaya pa, walang sayluhan. Sundun yun tanan dudong. Okay. Ani sa Biblia, Mateo 17, versikulo 20. Okay, brother, Mr. Cote, pakibasa. Mateo 17, versikulo 20. 17, versikulo 20. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Kung mayroon daw paniniwala kasing laki ng buti, ng mustasa, maybe, ang kay brother sa aking katunggali, Sani, bigger than mustasa. Baka sabihin natin, liso sa mangga. Or otherwise, wala. But if really, according to Jesus Christ, not my words, if really he has that faith, as big as the mustard seed, he could order the mountain to move, and the mountain will follow. Ayaw ko lang, baka naman susunod ang mountain, masira itong auditorium. Sabihin ko na lang, if you have that mustard faith, ito na lang tubig, wag na lang ang bundok, baka masira pang auditorium, masisira ang auditorium, baka susunod ang bundok. Ito na lang tubig, Mr. Sani, using that mustard seed, if you have or if you don't have, you say, I don't have. But if you have that faith, bigger as same as the mustard seed, ito na lang, command this, hindi lang, isang dangkal lang. Command this to transfer dito, isang dangkal lang. Dahil, isang dangkal lang na mauipod ito. Dasalan ko muna, baka kikilos eh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Order this, isang dangkal lang to move here, not the mountain. Pakibasa nga, Lucas 17:6. Lucas 17:6. Okay. Pakinggan ninyo, Lucas 17:6. At sinabi ng Panginoon, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng isang butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat at kayo'y tatalimahin. Matindi. Kanina bundok. Ngayon naman, kung ayaw niya sa bundok, masyadong mabigat, kahoy na lang. Sabi sa Biblia, kahoy. Kahoy na utusan mo sa kahoy. Uprooted and be uprooted and it will be planted into the sea. Grabe naman. Kung may ikaw ay may kasing laki ng buti ng mustasa. Otherwise, you must admit, you accept na you don't have that faith. Dahil kasing laki ng mustasa. Uproot. Testingan mo nga, i-uproot yung nag-insulto, sabi nila, sinasaktan ito. Ikaw, sinasaktan mo doon, isog-isog ka, nagpangutana ka ni Mr. Sani. Ibuta daw na, uproot this man, dahil isog yung matapang yung nagtatanong eh. Uproot this man from his chair. Not the tree, this man. Wala namang ugat yan eh. Uproot this man and transfer her. According to the Bible. Pakibasa nga, Mr. Kuti, Marcos 16, versikulo 17. Marcos 16:27. 17. 16:17. Oh, yes. At lalakip ang mga tandang ito sa sumasampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Excuse me, this is I start from 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan Sandali, sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.
At continue sa 17. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Continue sa 18. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsisiinom sila ng bagay na nakamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Ang galing. Kung totoo yan, lahat ng Seventh-day Adventists, if they have faith and be baptized, and these are the sign, kung may sakit ay iganon mo lang ang kamay, ayos na, wala salang mga sa ospital ito. Igaganon mo lang, maayos na pala eh. Kung anong epilepsy o epileptic o anong sakit dyan o ano, bipolar ang sakit, iganon mo lang kamay. Wala nang ospital. Ang daming ospital nito, yung mga Seventh-day Adventists, bakit pa? At sinabi naman dito, nga makapagsalita sila ng maraming salita. Mr. Sunny, I challenge him. If he can speak one language, I will make it double. Kung makapagsalita ka ng 2, gawin kong 4. 5 minutes. Kung makapagsalita siya ng 3, gawin kong 6 ang salita niya. At sinabi dito, mag-inom siya ng lason at hindi makalason sa kanya. Sana naman, nalimutan ko lang pagdala ng lason. Maybe nakapunto ngayon si Brother Sunny dahil hindi ko nakadala ng lason. Patistingan ko ngayon, painom. Dahil hindi daw malalason eh. Pag uminom ng lason, hindi nalalason. Grabe yung Biblia, no? Yun ang Biblia. Dahil 5 minutes na po, establish ko sana kung paano natin maintindihan ang fike or bulaan na relihiyon. Una, makilala natin ang bulaan na relihiyon dahil ito ay relihiyon ginawa ng tao. Pag ginawa ng tao, ito ay criteria na ang relihiyon na bulaan, fike, ay ginawa ng tao. Pangalawa, walang isang propita na nagtataguyod nito. Walang isa man lang propita nagtataguyod nito. At ang pangatlo, na bulaan na relihiyon, itong relihiyon na ito ay ginawa lamang gatasan ang kanyang mga membro. Gatasan. Anong ibig sabihin ng gatasan? Kunan mo ng gatas yung baka, painumin mo, pakainin mo ng damo, painumin, pipigain mo yung niya, lalabas ang gatas, gatasan yan. Pero kung kuha ka lang ng gatas, hindi mo pa inumin at hindi mo pa kainin yung damo ang baka, ay masahol ka sa hayop. Dahil may. Ganun po ang Seventh-day Adventist. Bakit? Ito sana ang damo at tubig ng ipakain ng mga Seventh-day Adventist sa kanilang mga miyembro. Ito sanang mapapakinabangan sa lahat ng miyembro. Mayroon siyang 17 million ang Seventh-day Adventist. Tandaan natin ito. Colleges and universities of the Seventh-day Adventist, 102. 102 ang kanilang universities. Mayroon silang 1,676,000 tertiary, secondary, primary work training institution. Mayroon silang 1.7 million. Mayroon silang nursing homes, 132. Clinics and dispensaries, 216. Food industries, 20. Nursing homes and retirement centers, 132. Airplanes and medical lunches, 10. Publishing houses, branches, 63. Literature evangelists, yung naghahanap ng pera, nagbibinta ng libro, which I'm a member before, 6,994. May standing fund sila ngayon, ng 2,037,000,000. Ito sana mga universities, ito sana mga paaralan, ito sana mga ospital, sana bigyan ng 50% ang bawat Seventh-day Adventist. Kinukunan kayo ng halad, kinukunan kayo ng ikapo. Hindi pa ba sapat itong kikita? Hindi pa ba sapat kikita ang inyong mga universities, eskwelahan at mga ospital para isuldo sa mga pastor? Ano bang ginagawa ng mga pastor? Para lamang bigyan ng spiritual. Wala pong material na tinutulong. Ito po, kung ang mga Seventh-day Adventist na relihiyon ay totoo, dapat ang mga membro bigyan ng discount. Pero ang makasusubo sa Biblia, ang makasusubo sa Seventh-day Adventist pala. Dahil ang mga pastor lang nakatikim ito. Ang pastor ko, mga kapatid, 60% ng kaniyang mga estudyante, anak, discounted 60%. Tapos sa ospital, 10% lang ang babayaran sa mga pastor. Marami pa akong sasabihin sa inyo mga kapatid, na sana kung sabihin man natin gatasan, painumin natin ang membro, pakakainin naman natin yung membro,
kukunan natin sila ng material, gatas or pera. Masahol pa ito sa gatasan. Dahil ang Seventh-day Adventist, isa ako sa mga biktima. Mahirap po ako working student from elementary to high school, secondary, up to college. Mahirap po ako. Hindi ako tinanggap ng Seventh-day Adventist dahil nangailangan po sila ng pera bago ka mag-working student, may dipuso po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dahil pinutol po sa oras.